Hello kamotor, welcome to my channel. Good morning. Pag-usapan natin ngayon ang matitibay na mga tube, ng mga gulong at interior. Let's go! A few moments later. Mga kamotor, kasi marami tayong nagiging customer na nagtatanong sa atin kung ano daw magagandang ikabit na interior sa gulong nila. Abalang malaki. Lalo't kapag na pinanghahanap buhay mo yung sasakyan, napaplat ka kaagad, nasisira agad yung interior mo. Kaya kalimitan sa customer, nagtatanong sila kung ano dapat ang ilagay na interior sa kanilang mga motor para matibay. Ipaliwanag ko sa inyo ngayon yung magagandang tube at pagkumparahin natin sa mga ordinaryong tube. Sapphire tube, walang balot na interior. Itong interior nito, heavy duty to. Kaya ito din maganda sa mga gulong nyo na ipakabit yung interior dahil hindi agad siya nasisira. Kita nasisira dyan yung interior, yung naiipit siya sa loob. Nangunguna sa atin, sapphire, magandang klaseng tube yan. Ito naman ang ordinary tube. Ordinary lang siya to, mumurahin lang siya. Hindi kagaya ng mga Leo, heavy duty yan. Siyempre, medyo mas mataas ang price. Rubberized din siya. Sa patibayan talaga, sa sapphire tube tayo dito. Dahil iyan ang heavy duty. Kaya kung lalot sa mga panghanap buhay ng mga motor, yung ginagamit na pamasada, mas maganda pa rin talaga mag-Leo tube kayo. Ito recommended natin. Pero minsan, siyempre, mga customer natin, pang ano lang naman, lalo sa mga single, bihira nasisira, napaplat yung gulong nila. Makalimitan lang laman ng single kasi, isa, dalawa, tatlong tao lang. Hindi kagaya ng may sidecar. Minsan, umaabot pa ng 4 ang laman yan. Meron pang backload yan. Kaya kailangan talaga, kapag pamasada or panghanap buhay ang gamit nating sasakyan, pag sapphire tube kayo. Meron pang isang tube na maganda. Ito din, Leo tube. Ito naman, Leo tube siya. Heavy duty din to. Magandang klase rin siya. Rubberized din siya. Hindi rin siya basta-basta nasisira. Huwag nyo lang pala running flat ha. Siyempre, kahit anong tibay ng interior natin, lalot sa mga may sidecar, tapos mabigat pa yung laman nila, ira-running flat nila, kahit anong tibay ng tube natin, masisira at masisira. Pre, yung rim, yun ang ipit sa interior. Kalimitan, pag ni-running flat mo, tanggal na yung pito. Ito, matatanggal to. Balik naman tayo sa ordinary tube. Itong ordinary tube na to, tested na rin to ng mga namamasada eh. Affordable. Quality niya, magandang klase din. Yung rubberized nga pala, yung parang nahahatak siya. Nahahatak. Yung ganyan, no? Yan din to, yung ordinary tube. Pakita ko sa inyo, ha. Balatan natin. Ayan, no? Ordinary tube. Pero nahahatak rin siya, rubberized din, no? Oh. Yun nga lang, hindi siya heavy duty. Kasi yung quality ang natin dyan, eh. Kailangan heavy duty. Hanggang dito na lang muna mga kamotor yung vlog ko. Maraming salamat sa inyo. Suportahan niyo lagi yung vlog ko mga kamotor. Bye-bye.